So hello guys, this is Marish. Ayan, so I just want to share that eto guys, meron na akong gustong sabihin. Astrology and spirituality is not a religion. Okay? Hindi po siya religion. At never po siyang nakikipag-compete sa mga religion. Kasi, ayan, hindi nga siya religion. So, astrology and spirituality is a language. Okay? A language and a journey to know yourself deeper and more better, kung bakit ka ganito, bakit ka ganyan, ano ba ang kailangan mong i-balance, at ano ba ang kailangan mong matutunan dito sa makamundong buhay na to. Okay? So, this topic is medyo deep, pero alam ko maiintindihan ako sa lahat ng mga taong into spirituality na at into astrology na. And embracing all that yung lahat na nandito sa mundo ay connected. Yung lahat na nandito sa mundo ay energy. That you are energy. Okay? Isa ka sa mga energy na kailangan protektahan. Na kailangan mong ibalanse. Kasi yung energy na yan, which is, lagay natin, energy, vibration, frequency, ay nakatira dyan mismo sa sarili mo, sa katawan mo. Okay? That's why may mga bagay-bagay na if we are so very alive, or yung masaya ka ngayon and ang tawag doon, grateful ka, kung ganun ka na tao, positive thinker ka, and grateful ka sa maliliit na bagay, and then ito, may kausap ka, pasensya na sa buko may kausap kang tao or any kind of, kahit yung chat lang or kahit nariread mo lang or nababasa mo lang sa Facebook, news, naririnig mo lang, at ano pa, then suddenly nafe-feel mo you are tired or something, pagod na pagod ka or drained ka after mag-usap ng taong to, or after mo marinig, after mo mahawakan, after mo ma-think or overthink tong taong to and whatsoever, nade-drain ka kasi hindi ka pa marunong mag-protect sa energy mo. Okay? So, I just want to share this kasi maraming tao ang hindi aware about energy, about dapat yung protektahan mo sa sarili mo. Kasi, yes, we can help and we are able to help, and gusto natin makatulong sa ibang tao. Pero, paano ba tayo makakatulong kung ikaw mismo ay drained na? Like, saving a life, di ba? Before you go into the scene or the scenario, kailangan mo munang i-assess yung scenario or yung situation. Diba? Bakit? Kasi baka mapahamak ka doon. So, paano ka ngayon tutulong sa iba? Diba? So,
Kung nakita mo yung scenario, napakinggan mo na siya, itong friend mo or whatsoever, sino tong mga taong to, or ano yung mga bagay na nakikita mo, naririnig mo, like mga music na sad songs, and pag o-overthink, ikaw lang pala yung nagde-drain ng energy mo kasi ayan, iniisip mo tong mga negativities or mga ino-overthink mo tong mga bagay na hindi pa nangyayari at ngayon ay drained ka na kasi ayan, inisip mo na siya in advance. Hindi naman masamang mag-isip advance, no, kasi ayan, it's also a way of protection, but it's draining your energy. Okay? It's also hindi mo napapansin na may mga times na sobrang pagod ka or sobrang hindi mo nararanasan na sumaya or tumawa. Tumatawa ka, yes, you have your friends, but assess your friend. Healthy ba siya? Healthy ba yung energy niya? Or ikaw, giver ka ng energy, but at the end of the day or whatsoever, you are drowning. Okay? So, kailangan i-assess na muna yung sarili. Paano ba i-maintain yung higher frequency, vibration, or energy, positivity? Actually, guys, I really practice it na bago ako matulog, I really thank God and talk to God a lot. And play Christian songs and sing also. Ganon. And I am really trying hard today kasi hindi ako gulay eater, ayan, vegetable eater. So I really effort to that journey of me to detox my energy and ayan, ma-maintain ko po yung aking frequency. So, kung gusto niyo malaman yung how to maintain your frequency, vibration, and saka, ayan, energy, meron dyan sa aking videos. You can scroll it. May tips how. So, you can also eat fruits na yellow yung color and so ever. You can have your sunbathing, yung ayan, syempre yung sa healthy na na time. Okay? So, konting effort lang talaga. Ganon. Yun lang. Pero ang pinaka powerful dyan is makipag-usap ka sa Diyos. Magdasal ka. Kumanta ka ng mga positive songs. Wag yung mga Moira songs and whatsoever. Hindi naman to pang pero alam mo, napaka ng music kasi it's a frequency. It's madali siyang mag-retain dun sa utak mo and later on it will be in your subconscious mind, which is subconscious mind is nangyayari yan during natutulog ka. Yan. So, kung na-LSS ka sa kanta na yan, at saka negative yan, nako, maghanap ka na ng kanta na positive at yun yung LSS mo. Para yun yung ma-manifest mo. So, ayun guys. Marami ang hindi pa into astrology and spirituality, but sa mga lahat, hindi ko sasabihin na lahat ng mga may pinagdaraanan about emotional and psychologically, pero lahat ng may pinagdaraanan na depression, try to seek
astrology and spirit